Magandang umaga po sa inyo mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman pong pagkakataon ang binigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa maikling mensahe na atin pong pag-aralan upang sa gayon matuto po tayo ng kanyang mga katotohanan. At sa oras po na ito ay patuloy po nating pinag-uusapan ang patungkol po sa kalayaan kay Kristo. Tayo pong mga Kristiyano na mga malalaya na tinawag ng Panginoon. At sa oras po na ito, pag-uusapan naman po natin ang tungkol po sa kalayaan sa pananamit. Kaya po ang pamagat ng ating pong malikling mensahe ay damit na nararapat sa Kristiyano. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakahalaga po ng damit. Napakahalaga po ng damit ng tao. Sa katunayan po, maraming rason kaya po tayo nagdaramit. Ang sabi nga po ng iba, ang damit daw po nagbibigay ng confidence, at self-perception sa tao. Ang sabi naman po ng iba, ito daw po ay making a statement, nag-create daw po ito ng statement or impression. Impression para may masabi kang statement o impression doon sa tao na makakakita ng yung damit. At pangatlo, ang sabi po ng iba, ito daw po ay isang art, isang sining sa Tagalog. Na kung saan ay naibabahagi mo yung gusto mong ibahaging sining sa pamamagitan ng pananamit. At ito po yung sabi nga ay reflection daw ng iyong sarili. Ngayon mga kapatid, alam niyo po ba na sa Biblia, napakalaki po ng papel ng damit? Alam niyo po ba sa Biblia na napakalaki ng bahagi ng damit from Genesis to Revelation? Ito po ay makikita sa lahat ng halos sa lahat ng istorya sa Biblia o sa lahat ng aklat sa Biblia na kung saan makikita natin ang damit ay may malaking kaugnayan sa Diyos at sa tao. Kaya ito po yung pag-uusapan natin ngayon. At samahan niyo po ako kasi napakagandang isipin po na kahit sa simpleng bagay ay mahalaga po sa Panginoon. Kaya po bago tayo magpatuloy kung naalamin kung ano po yung nararapat na damit, bago natin pag-usapan kung ano yung mga damit na nararapat sa mga Kristiyano, dapat natin munang alamin kung ano yung mga kahalagahan ng damit sa Biblia. Ano po yung mga kahalagahan ng damit? Meron po akong tatlong ibibigay bago po tayo magpatuloy. Number one, yung sabi nga po, to cover our body. Number one po na importansya o kahalagahan ng damit na nakita po natin sa Biblia. Kung tayo po ay masugid na nagbabasa ng ating mga Biblia, makikita po natin na from the beginning, ang unang kahalagahan po nito ay yung takpan po yung ating katawan. Nung panahon po ni Adan at ni Eva, sa Genesis chapter 3 verse 7, ito po ay naging dahilan ang damit po nila, kaya po sila naghabi ng mga dahon ng igos sa Genesis chapter 3 verse 7. Ang sabi po ron, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. In other words mga kapatid, naggawa sila ng sarili nilang damit kasi po dahil doon sa nalaman nila yung kasalanan nila at nalaman nilang sila po'y hubad. So number one na kahalagahan ng damit to cover our bodies. Because of sin
and shame dahil sa kasalanan at sa kahihiyan. At alam niyo po ba, hindi naman hinayaan sila ng Panginoon sa kabila ng sila po ay nagkasala nung time po na yon. Dahil po kung itutuloy po natin doon sa verse 21 ng parehong kapitulo po ng Genesis chapter 3, ang sabi po rito, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Tingnan niyo po yan. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Tingnan niyo, sa kabila po ng pagkakasala ni Adan at ni Eva, at nakita ng Panginoon na naghabi sila ng sarili nilang damit, yung dahon ng puno ng igos, ay naawa pa rin sa kanilang Panginoon at gumawa ang Panginoon ng kasuotang balat. Ang sabi rito, ito pong kasuotang balat, ayon po sa mga theologians, ito daw po ay balat ng hayop. At nagsisignify po ito sa katotohanan na meron nga pong sinasabing foretelling. Foretelling, ibig sabihin ay parang hula na po ito, na kung saan makikita po natin dito yung sakripisyo na gagawin ni Kristo pagdating po ng panahon. Kasi po katulad po nun na yung awa ng Panginoon, ginawan po sila ng damit gawa sa balat ng hayop para po takpan yung kanilang katawan. Ganun din po yung ginawa ng Panginoon. At sa katotohanan, sa katunayan ay masigit pa doon yung ginawa ng Panginoon. Dahil doon sa kanyang kamatayan, hindi lang po tinakpan yung kasalanan natin, kundi talagang hinugasan po ito. Katulad po nung nangyari doon kay Eva at Adan, sa kanilang pong pagkakasala ay ginawan po sila ng Panginoon ng balat na damit. Kinakailangan pa pong pumatay ng Diyos ng hayop, para po sila ay magkaroon ng balat na damit. Ganon din po tayo, para matakpan yung ating kahihiyan, para po mawala yung kasalanan natin. Ang dugo ng Panginoong Hesus ay nabubo para po sa ating mga kasalanan. Ang sabi nga po sa Efeso 1:7, nasa Kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya dun pa lang sa senaryo po na iyon, makikita na natin na mayroon ng pinapakita sa atin ng Diyos. At ito nga po yung nangyari nung panahon na ni Kristo, nang siya po ay naipako sa krus at siya po ay tinubos ang kasalanan po ng lahat. Pangalawang kahalagaan po ng damit na makikita natin sa buong Biblia, ito po ay nagre-represent ng katayuan ng tao o ng kayamanan ng tao, ng posisyon niya sa buhay, at lalong higit yung kanyang gender. Ano po yung kanyang gender, kung siya po ba ay lalaki, siya po ay babae. Tingnan niyo po, sa Biblia po, makikita natin ito at napakaraming talata sa Biblia na makikita natin yung mga patungkol po sa damit. Katulad po sa Ikalawang Kronika, basahin nyo na lang po ito, sa Ikalawang Kronika 18:9, makikita natin doon na binanggit yung hari sa Israel at saka yung hari sa Huda ay nakadamit sila ng pangharing damit. Tingnan nyo po yan. Kaya napakahalaga po sa Biblia ang damit sa tao. Kahit nung panahon ng Old Testament, napakahalaga po yan. Kung naalala nyo po sa Ikalawang Samuel 13:18, yung tungkol po kay Tamar na anak po ni David, na nakasuot po ng damit prinsesa. Sabi po roon sa verse 18 po, ganun din po sa panahon po ni Jonas. Sa aklat po ng Jonas chapter 3 verse 5, nung panahon po na nagsisi yung mga taga Ninive, dahil po pinangaralan sila ni Propeta Jonas, nagsuot po sila nung sako, o yung tinatawag po na kayong magaspang, yung sackcloth sa English po,
dahil yun po yung paraan po nila para sila po ay magsisi at magpakababa sa Diyos. Kaya alam nyo po, ang daming mga importance, may mga kahulugan yung mga damit. Kung titingnan po natin maigi, pagbabasahin po natin ang Biblia, napakarami pong kahulugan. At gayon din po sa New Testament, makikita din natin po si Juan Bautista, no, na nagdamit po ng balat ng kamelyo. Na ito po yung damit niya nung siya po ay nangangaral patungkol po sa Panginoong Hesus, ano, at patungkol po sa pagpapatawad ng Diyos, sa pagsisisi. Ayan. At ganun din po makikita natin sa Deuteronomio, sa aklat po ng Deuteronomio 22:5. Ito po ay naging batas din po nung panahon ni Moises, na kung saan sabi po roon, yung mga babae dapat po hindi magdamit ng panglalaki at vice versa. Dapat yung lalaki hindi rin po magdadamit ng pangbabae. Ayan. At alam nyo po ba, na sa Biblia din po, meron din pong mga kahulugan, yung mga damit na, sabi nga, mga kulay ng damit. May mga kahulugan din po yan. Katulad po ng kulay puti or white, ano? Katulad po sa nung panahon po ng nagliwanag si Kristo doon po sa bundok, na kung saan kasama niya sila Pedro at Juan at si Santiago, yung tinatawag po na transfiguration, ano, nagkulay puti na nakakasilaw po yung kanyang damit at yung buo niyang pagkatao na naging nakakasilaw, ano, na kung saan sila Pedro na bulagta po sa sobrang liwanag po ni Jesus Christ. Ano pa? Ganyan din po yung mga anghel, ano, ng Panginoon sa Mateo 28:2 hanggang 3. Makikita po natin doon na yung mga anghel na bumaba doon po sa libingan ni Christ, nakita po nila na nararamtan ng puting damit, ang sabi po doon. Kaya doon po tayo nagkaroon ng idea na mga anghel ay mga puti po ang damit. Ganyan po nung panahon po ni Daniel, ni Propeta Daniel, sa aklat po ng Daniel, Kapitulo 7, versikulo 9, makikita po natin doon yung vision ni Daniel na pinakita ng Diyos, na nakita niya po si Jesus Christ doon na nararamtan ng puting damit. Ano po? Kasi po ang puting damit ay nagsisimbolo po ito ng kabanalan, ng kalinisan sa Biblia. Kaya po, yun po yung mga damit na nakita po natin ang mga suot ng mga nagre-represent ng holiness ng Panginoon. Ano pa? Ano pa yung mga kulay ng damit? Doon po sa Exodus chapter 28 verse 1 to 43, buong chapter po ng 28, makikita po natin doon yung mga saserdote ng Diyos, nung panahon ni Moises, binigyan po sila ng instruction kung ano po yung magiging kulay ng kanilang mga damit. From Aaron, na siya po yung kauna-unahang high priest ng Panginoon, hanggang doon sa mga priest, yung mga sumunod na mga saserdote na sumunod sa kanya. Ito po yung naging tradisyon po sa kanila, At yung mga kulay po na yun ay, sabi nga, yung mga blue, yung mga gold, yung mga purple, ay yun po yung instruction ng Panginoon sa kanila para maging kulay po ng mga damit nila. Ano po? At panghuli, makikita rin po natin yung color na purple or violet. Ito po ay nagre-represent ng sabi nga ay yung pagiging dakila, yung pagiging royalty. Kaya po nung unang panahon po, yung mga purple na damit, nagre-represent po yan ng royalty. Kaya po yan ang typical na suot na damit na kulay, o kulay ng damit ng mga hari, ng mga prinsipe, ng mga reyna, ng mga prinsesa. At naalala niyo po nung panahon po na
nililitis si Jesus Christ, ay pinalitan po yung kanyang damit, sa Mateo 27:28, pinalitan po ng damit niya ng kulay purple. Ito po ay pagmamak sa kanya, yung talagang minamak siya ng mga kawal na Romano, dahil nga sinasabi po na hari siya ng mga Hudyo. Kaya pati po yung damit niya pinalitan ng ube, kulay purple, para po asarin po siya o imak po siya na siya daw po ay hari ng mga Hudyo. Tingnan niyo po yan. Pangatlo, ano po yung pangatlong kahalagahan ng damit sa Biblia? Alam niyo po, ang damit, ang sabi ko nga po, ay isa po sa basic necessity of life. Kung pag-aaralan po natin ang Biblia, ito po, ang damit po ay isa po sa mahalaga, primary na kailangan ng tao para mabuhay. Ang sabi po ni Paul sa unang Timoteo 6:7-8, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin anumang tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Tingnan niyo po mga kapatid, kaya po ang damit, makikita po natin na isa po sa basic needs ng tao. Kung paano ang bahay, damit, ang pagkain, ang inumin, ang hangin, ay kailangan po ng tao para mabuhay. Ganyan po ang damit. Subalit, sa kabila noon, mga kapatid, tinuturo din sa atin ng Panginoon na meron pang mas mahalaga sa damit. May mas mahalaga pa sa damit. Bagamat mahalaga po yung damit natin, meron pang mas mahalaga sa damit. Ano po yun? Ano po yung mas mahalaga sa damit? Yung katawan po natin. Yung katawan po natin. Kaya nga po sa Mateo 6:28-32, ang sabi po rito ng Panginoon, at tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki. Hindi nangagpapagal ni nangagsusulid man. Ang sabi ng Panginoon, tingnan niyo yung mga liryo sa parang, hindi naman sila nagpapagal, hindi naman sila nagpapagod, hindi naman sila nagsusulsi ng damit nila. Sa verse 29, sabi rito, gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tingnan niyo po mga kapatid, kaya alam ng Panginoon na basic need talaga natin ang damit. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, mas mahalaga naman yung katawan nyo, mas mahalaga naman yung pananampalataya nyo kaysa sa damit. Yung damit, alam na ng Ama nyo sa langit na kailangan nyo yan. Kaya huwag kayong mga balisa, sabi niya. Kaya mga kapatid, isa po sa aral na makikita natin dito, na dapat hindi po tayo nagwo-worry kung ano po yung idadamit natin, ano yung itsura ng damit natin, ano yung dapat nating bilhin sa ganitong okasyon, Ang dami po kasi mga tao, ganun po yung lagi nilang worry sa buhay, na iba yung dapat maganda yung damit ko pagdating sa pagsamba. Dapat ganito yung damit ko para in ako sa mga tao. Hindi po mahalaga yun, Ang mahalaga ay dapat po nasa maayos, nasa
ka karespeto na paraan ng pananamit, tayo dapat manamit. At alam nyo po ba na isa rin po sa gusto ko pong malaman po natin ay sa lahat po ng bagay dapat po nating gawin ang kalooban ng Panginoon. Especially po sa buhay natin bilang mga Kristiyano, tayo pong mga tinawag na ng Panginoon. Dapat po lahat po ng ginagawa natin, lahat po ng ating sabi nga pagsunod sa Diyos ay naaayon po sa kalooban ng Panginoon. At kasama na po doon yung pananamit Kristiyano. Kung tayo po ay nagdaramit, dapat po sinusunod po natin ng Diyos. Kasi po lahat ng bagay na lahat ng bagay po sa pagkatawag po natin kay Kristo, meron pong instruction na nakapaloob po roon. Meron pong instruction ng Diyos. Sa pagkatawag po natin sa Panginoon, meron pong mga detalye o mga sabi nga disiplina ng Diyos na dapat po nating sundin. Hindi yung porque meron tayo pambili ng damit, sige kahit anong damit na bili natin, wala na tayong pakialam kung ano yung gusto ng Panginoon. Kasi gusto mong mabili, kaya mong bilhin, go ka na lang ng go. Hindi po ganun, Sabi ko nga po rito, whatever you have right now, God owns them. Lahat ng bagay na nasa atin, ang may-ari po niyan, ultimately, ang may-ari po niyan, ang Diyos. Kahit po ano yan, sapatos man yan, pantalon man yan, at yung ito mang kurbata ko, ito po'y galing sa Diyos. At sa Diyos po yan. Ang sabi ko nga po rito, we have them to manage and use according to His instructions. Lahat po ng bagay na meron po tayo, binigay po sa atin ng Diyos yan para po i-manage po natin according sa kalooban po ng Panginoon. Gamitin po natin according sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Sabi po sa Biblia, lahat po ng bagay sa Panginoon. Ang sabi po sa mga awit 24:1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kaya po mga kapatid, lahat po ng naroon sa atin, ibigay po rin natin sa Panginoon. Gamitin po natin to glorify God para po maluwalhati ang Panginoon. Kaya huwag po natin isipin, damit lang naman yan. Ano lang naman yan, sapatos lang naman yan, pantalon lang naman yan. Alam niyo po yung mga ganung bagay, mahalaga po yun sa Panginoon. At sa atin po mga tao, napakahalaga rin po yun kasi nagre-representa po yun ng buhay natin. Kaya nga po sa pamamagitan lang ng damit, makikilala natin agad kung ano pong klase ng tao. Halimbawa, yung mga rockista, di ba? Yung mga rockista, yung mga musician, minsan makikita na natin, malalaman natin agad sa pamamagitan ng mga damit nila. Yung mga, sabihin na natin, mga basketballista, yung mga athletes, di ba? Sa mga damit nila, makikita natin kung ano yung mga sports ang kanilang ginagawa. Ganyan din po sa buhay natin, Kaya isipin po natin yung damit na dapat po nating isuot. Sabi ko nga po, kung ang mga tao sa sanlibutan, mahalaga ang damit at ang kahulugan nito sa kanila, hindi ba tayo inuutusan ng Diyos na mas maging maingat sa pananamit na nagre-representa ng kanyang kabanalan? Alam niyo po yung damit natin bilang mga Kristiyano, hindi lang po tayo ang nire-representa nun, kundi po yung Diyos na sinasamba po natin, na sinusunod natin. Kaya po mahalaga sa Panginoon yung damit na dapat po natin gamitin. Sa katunayan, sabi ko nga po kanina, sa panahon pa lang ni Moises, napakahalaga po ng damit. Sa Deuteronomio 22:5, sabi po rito, ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Bakit daw po? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay
karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Kaya alam niyo po mga kapatid, sa Panginoon, hindi po maliit na bagay ang damit. Sa Panginoon, hindi po walang kabuluhan ng damit. Kaya po inutos niya po ito sa mga taga-Israelita noon. Ang tanong po natin, sa panahong Kristiyano po ba, inuutusan din po ba tayo ng Diyos pagdating po sa pananamit? Kung babasahin po natin ang unang Timoteo 2:9 hanggang 10, ganito mo ang sinasabi. Gayun din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhinang damit na may katimtiman at hinahon. Hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sa English version po, sa Common English Bible Version, ang sabi po ganito, in the same way, I want women to enhance their appearance with clothing that is modest and sensible, not with elaborate hairstyles, gold, pearls, or expensive clothes. They should make themselves attractive by doing good, which is appropriate for women who claim to honor God. Ngayon, kung babasahin natin ito mga kapatid, mag-iisip tayo, ano ba yung ibig sabihin ni Paul kay Timothy nung kanya pong isulat ito? What did Paul mean when he wrote this instruction to Timothy? Gusto ko balikan po natin muna yung buong kapitulo ng aklat po na ito. Yung kapitulo 2 ng unang Timoteo. Kasi kung doon lang po tayo magbabasa, baka ma-misinterpret po natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Gusto ko balikan yung verse 3 ng parehong kapitulo, parehong chapter. Ang sabi po rito sa verse 3, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Alam niyo po, ang pinag-uusapan po rito ni Paul at ni Timothy, yung gusto pong i-address ni Paul kay Timothy po rito, yung mga bagay na mabuti at nakalulugod sa Diyos. Kaya nga po kung babasa natin from verse 1 hanggang sa katapusan po ng chapter na ito, makikita natin na lahat ng sinabi po rito ni Paul, puro po patungkol sa mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa Diyos na ating tagapagligtas. At isa na nga po rito yung pagsusuot ng mga babae ng damit na katimtiman at may hinahon. O sa English yung sinasabi nga po na modest at sensible. Ngayon, ano po ba yung mabuti? Bakit ba mahalagang gumawa tayo ng mabuti? Bakit mahalaga po na gumawa tayo ng mabuti sa ating buhay? Ano niyo po, sabi rito sa Mateo 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Bakit daw po? Ang sabi ni Kristo, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Alam niyo po pala mga kapatid, kaya pala mahalaga na gumawa po tayo ng mabuti at kasama na po dyan yung pananamit ng maayos. Dahil sa mga mabubuting gawa na yon, ay pwede po nating maluwalhati yung ating Ama na nasa langit. Napakahalaga po ng mabubuting gawa. At pag sinabi pong mabubuting gawa, kasama na po dyan yung pananamit, yung pagkain, yung pananalangin, yung pagsamba, yung pagsunod sa magulang, lahat po ng mabubuting gawa na itinuturo po sa atin ng Panginoon. Dapat po nating gawin para po sa ultimate goal natin, maluwalhati or to glorify the Father in heaven.
Yun po yung purpose po nun. Kaya, ito pong sinabi dito ni Paul kay Timothy, hindi lamang po ito para sa mga babae in address. Bagamat yung pagkaka-address po nito para lang sa mga babae, dahil po meron pong specific na rason na gusto pong ibigay diin si Paul dito. Pero in general, pati po tayo mga lalaki, dapat po manamit din po tayo ng maayos. Huwag po natin isipin, in-address lang naman ni Paul yan sa mga babae. Exempted tayo mga lalaki, kaya magsuot na tayo ng kung ano-ano lang. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ang daming ganong mga lalaki. Kahit po yung mga tagapangaral mismo, napaka-fit ng mga pantalon pag nagpipreach sa harapan ng church. Minsan nakaka-distract na, no? Dahil sobrang fitted ng mga pantalon. Or, minsan, alam niyo dito sa US na hindi ko rin minsan maintindihan kasi yung iba po rito talagang pinapakita pa po nila yung mga mga muscle po nila. Nagiging questionable tuloy yung kanilang intention sa pananamit nila ng ganon. Kaya kung tayo po ay mananamit, kailangan po ay ayon sa sinasabi po ng Biblia na may katimtiman, yung modesty, at saka yung sensible yung sasabi. Kasi gusto ng Diyos na gawin lahat ng bagay na may kaayusan. Hindi lamang sa loob ng iglesia, bagkus sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang Kristiyano. Maging sa labas man ng iglesia, sa loob man ng iglesia, saan ka man pumupunta, dapat po ang pananamit natin, dapat may kaayusan, dapat may karespeto po na pananamit. Kasi po, ang Diyos natin gusto po may kaayusan lahat ng bagay. Ang sabi po sa unang Korinto 14:40, ang sabi rito, datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Maliwanag po rito mga kapatid na ang gusto po ng Diyos, may kaayusan po lahat ng bagay. Hindi lamang po sa iglesia niya, bagkus sa lahat ng buhay, sa lahat ng aspect ng buhay ng isang Kristiyano. Bakit po? Ang sabi sa unang Korinto rin po, sa 14:33, sa wikang English, ang sabi po rito, God isn't a God of disorder. God is not a God of disorder, but of peace. Like in all the churches of God's people. Tingnan niyo po. Kung yung sinasamba po nating Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi po ba nararapat na tayo pong sumusunod sa Kanya, maging maayos din? Dapat nagre-represent din po tayo ng kaayusan. Yung modest po kasi at saka yung sensible, ang ibig sabihin po nito, kung atin pong pag-aaralang maigi, yung modest dress, sabi nga po, attire that prioritizes covering the body and minimizing the exposure of skin. Ibig sabihin ng modest na damit sa mga lalaki o sa mga babae man, yung kagalang-galang na kung saan ito po natatakpan yung mga parte ng katawan natin na dapat hindi naman dapat nakikita o hindi dapat bumabakat. Kasi po, minsan yung mga ganun, nakaka-distract po yun At hindi lang po nakaka-distract, dulot din po ng kasalanan sa ibang tao. Ano pa? Yung sensible dress naman, yung sinasabi nga po rito, yung practical and functional dress rather than decorative. Ito naman po yung mga damit daw po na kung saan mga practical. Ibig sabihin, kung ano yung okasyon, yun po yung damit na dapat mong isuot. Hindi overdress, hindi underdress. At hindi masyadong maraming dekorasyon. Kasi may mga damit na sobrang dekorasyon, nakaka-distract. Biro mo, pagpasok mo sa loob ng church, sa sobrang dami ng decoration, lahat ng tao nakatingin na sa'yo, hindi na nakatingin sa pastor, hindi na nakatingin doon sa nangangaral, na-distract na lahat. Wag natin gagawin po yun mga kapatid. Kasi po, hindi magandang gawain po yun. Nakakasira po yun ng kapayapaan at ng kaayusan sa loob ng church. Ngayon,
Sabi ko nga kanina po, may dahilan bakit si Paul ay hindi niya po sinama yung lalaki doon sa sinabi niya kanina na ang mga babae dapat ganito ang suot. Bakit po in-address niya po ito sa mga babae? Naisip niyo na po ba yun? Natanong niyo na po ba sa sarili niyo? Na, ang church naman binubuo ng lalaki at babae. Bakit sa babae niya lang in-address? Yung kaninang sinabi niya po doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 9 hanggang 10. Bakit po sa babae lang in-address? Bakit hindi sinama yung lalaki? Mga kapatid, kung pag-aaralan po natin yung, sabi ko nga po, kung pag-aaralan natin yung chapter 2, yung buong chapter 2 ng 1 Timothy, kung babasahin natin sa baba, sa verse 11 and sa verse 12, kasi po magkakasunod lang yun, 9, 10, 11, sa 11 at saka sa 12, ganito po ang sabi ng Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Alam niyo po, merong malaking koneksyon yung verse 9 at saka verse 10 at yung verse 11 at saka verse 12. Kung papansinin niyo po, bakit ang sinabi ni Paul yung patungkol sa damit ng babae, tapos pagkatapos nun, sinabi niya na ang mga babae mag-aral na magpasakop, tumahimik, hindi dapat mamuno sa mga lalaki. Alam ni Apostol Pablo na pwedeng maging dahilan ang damit ng mga babae para magkaroon ng kaguluhan at makapasok ang kasalanan sa loob ng iglesia. Let me explain mga kapatid. Baka sabihin nyo, paano nangyari yun? Bakit naman damit ng babae magkakaroon ng kasalanan? Alam niyo po kasi mga kapatid, ang mga babae, sa ayaw at sa gusto natin, pag sila po ay nagdamit, meron po silang power to control emotion, to control the room, yung silid na kung saan nandun sila, Kaya anong ibig ko pong sabihin dito? Halimbawa, sa loob ng iglesia, habang nagkakaroon ng gawain, ikaw na babae, pumasok ka at nagsuot ka ng sobrang sexy na damit na kung saan talagang hapit na hapit yung damit mo. Sa tingin po ba natin, ano pong mangyayari doon? Tingin nyo po ba walang makakapansin sa'yo na ganun po yung iyong suot? O lahat ng tao, especially yung mga lalaki sa loob ng iglesia, ay madidistract. At imbis na makinig, mag-focus sila doon sa pagsamba, ay doon na po sila nag-focus sa'yo na ikaw na nakadamit ng sobrang hapit na hapit. Iyon po yung sinasabi ko po rito. Kasi as if alam ni Paul yung kapangyarihan ng damit, na pag yung damit sinuot ng babae nang hindi nararapat, ay pwedeng magkaroon ng kapangyarihan over sa mga lalaki. Sana po naintindihan niyo po yung gusto kong iparating. Katulad po ngayon, sa mga panahon natin ngayon, nagiging bias ang mga organization, nagiging bias pagdating sa babae at sa lalaki dahil po halimbawa yung babae sobrang ganda magdamit. Halimbawa sa isang korporasyon, yung babae, halimbawa yung babae na employee, ay sobrang ganda ng damit, talagang nakakaakit, nakaka-distract. Minsan sila yung pinapaboran ng mga boss doon sa kumpanya na yun. Kaysa yung mga employee na kung saan mayroong mga quality, may mga ability na gawin yung work. Ganun din po sa church. Kaya dapat iwasan po natin yun. Kasi unang-una, hindi lamang po nakaka-distract, kundi nakakabigay din po ng rason
para po magkasala yung mga kapatid nating lalaki sa loob ng church. At hindi lamang po sa loob ng church, kahit saan ka, kahit sa bahay ka man, di ba? Halimbawa, nag-house to house yung ministro, tapos ikaw na kapatid na babae, kung ano lang yung damit mo na pambahay, yun na yung sinuot mo, halos hindi ka na, halos nakikita na yung lahat sa'yo. Dapat po mga ganun kapatid, mag-ingat po tayo, lalo na pag alam natin na merong, halimbawa, mayroong evangelism na mangyayari sa bahay po natin, o meron pong Bible study, magdamit naman po tayo ng karespeto na hindi po nakapagbibigay ng kasalanan sa mata ng mga kapatid na lalaki. Kasi po, alam nyo sa Mateo 5:28, sabi rito ni Christ, datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad, ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Tingnan niyo po yan. Kaya po mag-ingat po tayo. At para po matulungan natin yung mga kapatid nating lalaki, ay tayo pong mga lingkod na Panginoon, kayo pong mga lingkod na Panginoon ng mga babae, ay magdamit po tayo ng maayos, katimtiman, merong karespeto na paraan. Kasi po kung tayo po, kayo pong mga babae na naglilingkod sa Panginoon, ay magiging sanhi po ng katitisuran ng mga kapatid na lalaki, ay delikado po yun sa Panginoon. Ang sabi po sa unang Korinto 8:9, datapwat magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina. Hindi naman tayo pinagbabawalan. Malaya po tayo. Kung ano po yung dapat nating isuot, malaya po tayo. Pero, sabi nga po rito ni Paul, yung kalayaan nito, huwag nawang maging katitisuran sa mahihina. Bakit? Kasi po, yung pagiging katitisuran, o yung kung ikaw pagmumulan ng katitisuran ng iyong kapatid, sabi po ng Panginoong Hesus sa Mateo 18:6-7, datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat, sa aba ng sanlibutan, dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod. Sapagkat kinakailangang dumating ang mga kadahilanan, datapwat sa aba ng taong yaong panggagalingan o panggalingan ng kadahilanan. Mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano gumayak ng maayos at may kabanalan. Subalit hindi lamang ito patungkol sa outside appearance, kundi mas lalo yung inside appearance natin, kung saan ang Diyos ang nakakaalam at nakakakita. Remember that God knows our motives. Are we dressing a particular way to draw attention to ourselves? Tayo po ba'y nagsusuot ng damit para magbigay ng atensyon para sa sarili nating puri? O para magparamdam na tayo mas superior sa iba? O para mainggit yung iba? Ang sabi nga dito, to engender jealousy in others, o to incite lust. Ang sabi rito, para ba magbigay ng ang sabi nga masamang hangarin sa ibang tao, o out of idolatry. Kasi diba yung mga katulad ng mga artista, ginagawa silang idol dahil sa mga pananamit nila. Ang ganda ng damit nung idol ko. If so, ang sabi rito, we need to check our hearts and possibly change our clothes. Kung kinakailangan mong palitan yung damit mo, kahit meron kang pambili ng damit na mamahalin, kahit meron kang pambili ng damit,
kailangan po natin tong palitan para po sa pagsunod natin sa Diyos. Ang sabi po sa unang Pedro 3:1 hanggang 6, ganito po ang sinasabi. Gayun din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. Sa pagkamasid nila sa inyong ugaling mainhin na may takot, na wag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga damit o ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Kung ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos, na pasakop sa kani-kanyang asawa na gaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang Panginoon o na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niyan ngayon kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Tingnan niyo po yan. Inulit po ni Apostol Pedro yung sinabi po ni Paul, na dapat daw po wag tayong magsigayak ng outward para lang po sa outward appearance, kundi para po lalo yung ating pangloob, yung mga panloob po natin na damit na natatago sa puso natin, sabi dito, yung walang kasiraan na espiritong maamo at payapa. Mga kapatid, sa loob at labas ng iglesia, lagi nating tandaan na mahalaga sa Diyos kung paano natin dinadala ang ating sarili sa pananamit. Sapagkat tayo po, sabi ko nga ulit, tayo po ay nagre-representa sa pangalan po ng ating Panginoon. Subalit, tandaan po natin, ang damit, minsan po ay naaapektuhan po yan ng dalawang bagay. Yung sabi nga po, yung iba't ibang kultura, halimbawa sa iba't ibang bansa. Halimbawa sa India, hindi naman po pareho ng damit natin sa Pilipinas. O yung halimbawa sa Sudan, sa Africa, iba naman yung damit po nila, Kaya iba-iba rin po yung kahulugan po niyan. At yung iba-iba pong mga tribo, yung mga iba't ibang mga natives, katulad po dyan sa Pilipinas, yung mga Mangyan o yung mga Ifugao, meron po sila mga specific na damit na kung saan meron pong mga significance po ito sa kanilang kultura, sa kanilang pong mga kinagis ng tradisyon. Kaya po, wag po tayong hahatol sa kanila, bakit yan? Yung damit nila halos sa labas na yung kanilang tinatagong parte ng katawan. Huwag po natin hahatulan sila kasi po ganun po sila according sa kanilang tradisyon. Ngayon, bilang sa pagtatapos po natin, lagi natin tandaan na ang damit po ay napakahalaga po sa Diyos. At kung mahalaga po ito sa Diyos, maging mahalaga din po ito sa atin. At wag naman po masyado tayong maging mapanghatol. At wag rin naman tayong maging, sabi nga, sobra namang higpit sa damit. Kasi may mga iglesia naman, sobrang higpit sa pagdating sa pananamit. Lalo na yung pagsamba sa araw ng linggo. Dapat, minsan may mga church po na nagtuturo, laging nakapolo, laging naka-slack na pantalon. Dapat yung mga lalaki dapat naka long sleeve. Tapos ginagawang mandatory, minsan may color coding pa, dapat yung damit puti. Sa mga babae dapat kulay blue, kulay orange, kulay yellow, dapat pangkulay ng babae.
Ano? Meron din naman dapat mukhang laging si Maria Clara na damit ang dapat suot ng mga babae. Ano, may mga church na ganun eh. Paano kung halimbawa yung kapatid na yun wala namang kakayanang bumili ng mga damit na ganung uri, walang pangbili ng damit na barong Tagalog, barot saya, diba? Lalo na yung mga barong Tagalog ngayon diyan. Sobrang mahal na. Nalala ko, nagtingin ako noon dyan. Last na uwi ko po noong 2024, nagtingin kami ng misis ko ng barong Tagalog. Napakamahal. Humigit kumulang 10,000, isang lang po, no? Barong Tagalog. Kaya, kung yun po yung mga mandatory naman, wag naman pong ganun. Yung iba namang church, nagsusuot naman akong ano-anong mga damit na gaya-gaya. Alam mo, ang init-init sa Pinas, kailangan naka-Amerikana, kailangan ganito yung standard nilang damit. Hindi ko na po sasabihin kung ano yung mga, na mga church na yun, pero alam niyo po yung ibig sabihin, dapat sobrang decente nilang tingnan. Don't get me wrong mga kapatid, hindi ko sinasabing mali ang mga bagay na yon, pero ang sabi ko rito, kung gagawin nating mandatory o parang gagawin nating uniform o kailangan sa ayot sa gusto natin, kailangan nyo yung gawin natin, doon na po tayo nagkakamali. Kasi sa Biblia, wala naman pong specific na damit o tela o kulay na dapat isuot ng mga Kristiyano. Ang sinasabi ko lang po rito, huwag tayong maging kapatid na overdress or underdress. Baka naman sobra namang underdress, o kaya overdress, dami ng burluloy sa katawan. Yung mga hikaw naglalakihan, yung mga kulay ng muka sobrang nakaka-distract na. Yung taas ng pilik mata halos sobrang hahaba, halos nakaka-distract na. Tapos yung iba naman underdress, halos bumabakat na kung ano yung hindi dapat bumakat. Yung nakikita na yung mga private parts ng katawan na dapat hindi naman nakikita. Tuloy, nagpaparumi sa isip at mata ng mga kapatid. Yun po yung sinasabi natin. Ingatan po natin. Wag na nating isuot, wag na nating gamitin kung ito po ay makakadistract sa loob ng church, sa mga kapatid sa pananampalataya. At sa pagtatapos natin, lagi nating tatandaan na tayong mga nabautismuhan kay Kristo, meron na po tayong tinatawag na spiritual dress. Ano po yung spiritual dress po natin? Si Jesus Christ po yun. Ibinihis na natin si Kristo. Sabi nga po sa Galatia 3:26 hanggang 27, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat na nasa inyo ay binautismuhan, kay Kristo ay, ano sabi rito? Ibinihis si Kristo. Mga kapatid, kung tayo po ibinihis na natin si Kristo, kailangan po, pati po yung outward appearance natin ay maging kalooban po din ni Kristo. At ang kalooban po ni Kristo, maging karapat-dapat po tayo, hindi lamang po sa harapan ng tao, kundi lalong higit sa harapan ng Diyos. At maging karespeto po yung ating paraan ng pananamit. Mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating mensahe. Salamat sa Panginoon na tayo po ay tinuruan na naman ng isang karunungan na nagmumula sa Kanya sa paraan po ng ating pananamit. Tandaan po natin, malaya po tayong manamit ng gusto po natin. Pero isa-isip po natin, lagi po nating tandaan na ang mga damit po natin ay dapat po nakapagbibigay lugod, nakapagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos na ating pong sinasamba, at nawa po samahan niyo po kami muli
sa susunod na linggo, kung tayo po ay loobin ng Panginoon, buhay pa tayong lahat, ay pagsama-sama po tayong makinig ng panibagong salita ng Panginoon. At patungkol pa rin po ito sa kalayaan kay Kristo. God bless po sa inyo lahat. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory po.